Pagod ka na ba mag-work sa isang BPO company or isa ka bang student or tambay na gustong matuto kung paano maging isang freelancer? Quest, ang video na ito ay para sa iyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko noon para makapagsimula ako bilang isang freelancer na maaari din makatulong sa inyo at pwede nyo rin gawin. Disclaimer lang po, hindi po ako isang eksperto sa freelancing industry, kundi isa lang din po akong hamak na normal na freelancer na gustong tumulong sa mga aspiring freelancers na kagaya ninyo. So, simulan na nga natin tong video. So, actually, bago ko nga pala simulan tong video na to, marami pa din ako nakikita na nako-confuse sa difference between a freelancer and a virtual assistant. Magkaiba po yun. Explain lang po natin to ng mabilis, no? Ang freelancer po ay isang self-employed individual na nag-o-offer ng services sa mga clients gaya ng designing, video editing, web developing, marketing strategies, SEO strategies, at marami pang iba. Ang virtual assistant naman ay from the world itself, assistant. Ang main role nito ay mag-provide ng administrative assistance sa mga clients natin. You know, like taking calls, scheduling appointments, data entry, customer service, ayun, basta alam niyo na. So, simulan na nga natin ng husto tong video. So, ang unang step na kailangan mong gawin para maging isang freelancer is, syempre, kailangan mo ng capable na laptop or PC. Na, pag sinabi kong capable, depende ito sa niche or skill na kukunin nyo. Kung ang niche na napili nyo ay about arts, like video editing, photo editing, graphic design, web design, yung mga yon, kailangan nyo po ng capable equipment or yung mga PC na may kataasan yung specs. Ngayon, kung ang niche na napili ninyo ay content writing, yung mga nagmamanage ng ads nila online through marketing, ayun yung mga type ng freelancing jobs na hindi mo na kailangan ng mataas na specs ng PC. So ayun, no, common sense lang naman to. If you want a work from home job, kailangan mo rin talaga ng PC. So if wala ka pang PC, I would recommend go work somewhere else muna and then try to save up some money to buy yourself a decent PC para magamit mo sa freelancing job mo. Kasi ayun yung ginawa ko, so pwede nyo rin gawin yon. Isa pa pala, may mga freelancing jobs din naman na pwede mong gawin sa phone, pero I wouldn't really recommend it because bukod sa mahirap mag-work sa phone, prone din sa nakaw ang phone at prone din sa sira ang cellphone. So let's say may mga important kang files ni client mo na nakatabi dun sa phone mo, na nalimutan mo i-upload sa drive, something like that. Tapos pag nasira yung phone mo or nanakaw yung phone mo, hindi mo na siya mababackup, mahirap na. Especially ayun nga pag hindi mo na-upload sa drive. Next step natin is to know your niche. Ano nga ba yung niche? So pag sinabi nating niche, ang ibig sabihin po nun is yung expertise mo sa isang bagay or skill mo. So napaka-importante din nito dahil ito yung pinakang product na ibebenta mo sa mga clients mo. Ito yung service na i-offer mo sa kanila. Ngayon, beginner ka nga and magsisimula ka pa lang sa freelancing world, hindi mo kailangan maging expert sa isang niche or skill dahil, ayun nga, nagsisimula ka pa lang. So, ang ma-recommend ko sa inyo ngayon is kung ano yung skill na kaya mo nang gawin ngayon na sa tingin mo makaka-benefit yung mga client mo doon, mag-focus ka doon, do some self-improvement doon sa skill na yun. Mahirap kasi yung, for example, may konting knowledge ka sa video editing. Tapos, kesyo, narinig mo sa ibang freelancer na in-demand yung web design. Kaya ikaw, sinimulan mo mag-aral ng web design from scratch instead na mag-focus ka doon sa video editing. And by the time na natuto ka kung paano mag-web design, tsaka lang siya mawawala sa pagka-in-demand. Basically, ang sinasabi ko lang dito is nagsayang ka ng oras instead na mag-focus ka dun sa skill na kung anong meron ka, nag-cram ka mag-aral ng ibang skill na hindi mo naman pala forte. Ayun, isa pa yun, inaral mo yung skill kasi in-demand lang siya. So, ang ending yan, hindi mo ma-enjoy yung ginagawa mo. Compared dun sa current skill mo na most of us, aminin natin na it came from a hobby, di ba? Ito din kasi yung isa sa mga point ng pagiging isang freelancer is to turn our hobbies into a high-paying job. So, bukod sa nag-e-enjoy ka na sa ginagawa mo, kumikita ka pa ng malaki, di ba? So, hindi ko talaga ma-recommend mag-aral ng mga niche or skill na kesyo uso lang. Kasi malay mo, hindi mo pala kayang gawin talaga yon para sa'yo, mahirap gawin yung bagay na yon. Doon ka na sa skill na meron ka. At least, alam mo na gawin yung bagay na yon at nag-enjoy ka pa. Ngayon ang tanong, paano kung wala talaga akong skill? Paano kung wala ka talagang skill na may offer sa client mo? So, anong gagawin mo? Doon na papasok yung mag-aral ka from scratch.
Tanungin mo sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mong matutunan or ano yung skill na interesado ka noon pa na gusto mong aralin ngayon. Doon ka mag-focus. Ayun lang naman sa step na to. Sana nagets nyo yung mga point ko dito. No? Step 3 para maging isang freelancer is, alam ko, sa dinami-rami ng freelancing tutorials or tips and tricks na narinig nyo, di mawawala tong tip na to. Ito yung create your own portfolio. Just in case na ito yung pinakaunang video na napanood mo about freelancing tips, ang ibig sabihin po ng portfolio is, ito yung lugar kung saan mo ilalagay yung basic info mo or experience, if meron man. At ang pinaka-importante sa lahat, dito mo i-compile yung mga sample works na nagawa mo before or na nagawa mo just for fun. Kasi ito yung ipapakita mo sa mga kliyente mo. Ito yung ipapresent mo sa kanila pag mag-a-apply ka. Dahil dito rin sila magbabase kung i-hire ka ba nila or hindi. Basically, ito yung pinakang resume mo. Maraming type ng portfolio pero for the sake of this video, magbibigay ako ng few example. Meron tayong website format or meron din tayong cloud format like Google Drive, Box, kung alam niyo yung Box, iCloud. Maraming option para gumawa ng portfolio. Pero as much as possible, mas recommended ko yung website type na portfolio dahil mas mukha siyang professional compared sa i-upload mo lang sa G Drive, i-upload mo lang sa iCloud, ganun. Ngayon kung nakaabot ka sa part ng video na to, please don't forget to subscribe dahil sa future video o possibly sa next video na i-upload ko is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng website type na portfolio for free. Wala kayong gagastusin. So, yun na nga, nasa step 4 na tayo. So, ang topic na pag-uusapan natin sa step 4 is medyo controversial kasi ang topic na ito is to know your worth. Well, iba-iba naman tayo pagdating sa pagsingil natin sa mga clients natin. Pero napakahalaga din nito kasi once na ma-invite ka sa one-on-one call ng client na in-applyan mo, tatanungin ka nila kung how much is your service. Tapos doon na yung part na medyo magkakahiyaan na, no? Kasi mangyayari niyan, tatanungin mo yung client, how much is your budget? Ganun. Pero mas maganda kung may provide ka ng price sa kanila or maybe price range na may provide sa kanila para at least alam mo agad kung nasa budget pa ka ba nila or what. Kasi pag tinanong mo sila na how much is your budget, possible na doon malowball ka na agad. Ngayon, when talking about charging as well sa mga clients, pwede mo sila singilin through hourly or per project. So, nasa sayo na yon. Pero since nga beginner ka pa lang and wala ka pa talagang experience doing paid projects, ang may recommend ko lang sa'yo is start charging clients a little bit lower sa market price. Ngayon, hindi ko sinasabi dito na babaan mo yung tingin mo sa sarili mo. No, not that. We're talking about you as a beginner. So, ang mahalaga kasi dito is makakuha ka ng projects, experience, and testimonials sa kanila. Para mailagay mo rin sa portfolio mo and once na makuha mo na yung tatlong yon, doon ka na pwede mag-charge sa kung anong price na gusto mo sa mga clients. Step 5 at ang last step na pag-uusapan natin ngayon ay, of course, once na nagawa mo na lahat ng yon, yung apat na yon, pwede ka na maghanap ng clients. May dalawa akong way na ibibigay sa inyo para makakuha ng clients. So, bukod sa dalawang option na to ay marami pang way para makakuha ng clients as a freelancer. Pero yung first way na ibibigay kong example is pwede kang mag-apply sa mga freelancing sites like Upwork or onlinejobs.ph. Marami pa dyan pero for the sake of this video, itong dalawa muna gagamitin natin. Kasi medyo same yung way nila ng pagkuha ng freelancer dito sa websites na to. So ayun, sa Upwork at onlinejobs.ph, ito yung type ng website kung saan naglalagay ng job post yung mga clients natin. Alam niyo yung Facebook Marketplace, di ba? Parang doon. Diba, pag may, like for example, isipin mo ikaw, pag naghahanap ka ng isang bagay or isang product sa Facebook, pupunta ka sa mga page doon, di ba? Tapos magpo-post ka looking for ganito, ganyan. Ngayon, dito naman sa Upwork and onlinejobs.ph, yung mga clients natin yung nagpo-post para maghanap ng freelancers. Pag nag-register ka dun sa website na yon, tapos pumunta ka sa mga job posting, yun, makikita mo yung mga clients doon nakapost. Looking for video editor, looking for web designer, ganto, ganyan. Tapos, pag pinindot mo yung isa sa mga link na yon, ang gagawin mo lang is, i-click mo lang yung, naalog yung camera ko. I-click mo lang yung job post nila, tapos yung website kusa ka nang ide-direct yun sa application page na fill upan mo. And after nun, pipindutin mo yung submit, syempre para ma-submit yung application mo. And of course, re-reviewin nung client mo yun.
and it's their decision to hire you or not. Option number 2 is to do cold outreach. Ngayon, medyo matrabaho to compared dun sa naunang option, which is Upwork and onlinejobs.ph. Dahil dun sa website na yon, ang gagawin mo lang is to register, click the job post, apply, then submit. Yun lang. Pero dito sa cold outreach, ikaw yung maghahanap ng kliyente at ikaw yung magre-reach out sa kanila. Wala kang job post na pagpipilian dito, like mano-mano mo nga hanapin yung kliyente dito. Like for example, ang niche or skill mo ay video editing. Tapos habang nanonood ka sa YouTube, may nakita kang isang small YouTuber na may potential na maging client mo. So ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa YouTube page nila, kiklik mo yung about info. Ngayon, if pag may nakita kang any contact information na pwede mong gamitin para i-reach out sila, kukunin mo yun. So let's say email yung nakuha mo, syempre i-email mo sila through whatever medium na gamit mo. Merong iCloud, Yahoo, may Hotmail. Pero for the sake of this video, again, Gmail yung gagamitin natin. So ngayon, i-email mo sila para i-offer yung service mo sa kanila. Parang ganitong type ng email na nakikita nyo sa screen na to. Ang tawag dito is job proposal. So, pwede nyo i-post yung video para basahin yung gantong klase ng email and play nyo na lang after nyo basahin, and then we will continue. Kaya ayun, kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin ay mag-subscribe ka na, dahil in the future gagawa ako ng video about how to write an effective job proposal na nakatulong din sa akin, na maaari din makatulong sa inyo. Kaya mag-subscribe ka na para updated ka sa mga latest video na i-upload ko in the future. Kung nakaabot ka na sa part ng video na ito ay maraming salamat. Please don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga future freelancing tips natin. And since ito yung pinakauna kong freelancing video tips, mag-comment lang kayo kung ano pang mga katanungan nyo about sa freelancing na pwede din natin gawa ng video or sagutin in the future. So again, thank you so much. Sana makatulong tong mga bagay at may naintindihan kayo sa lahat ng bagay na sinasabi ko. And good luck on your freelancing journey. Thank you.